Sa isang maliit na bayan na kilala sa amoy ng bagong lutong kanin at sabaw na sumisingaw mula sa mga karinderya sa gilid ng kalsada, doon nagtatrabaho si Maya. Maaga pa lang ay gising na siya, bitbit ang maliit na bag na may lamang ilang personal na gamit at isang lumang pitaka. Ang pitakang iyon, kahit kupas at may kaunting punit na, ay laging nasa loob ng bulsa ng kanyang apron. Sa bawat pagkakataong may pahinga siya, binubuksan niya ito para sandaling titigan ng isang lumang litrato na para bang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa araw. Hindi alam ng mga kasama niya sa trabaho kung sino ang nasa litrato, pero lagi nilang napapansin ang banayad ng ngiti ni Maya tuwing nakikita niya ito. Si Maya ay kilala ng mga suki bilang masipag at mabait. Sa kabila ng pawis at init sa loob ng maliit na kusina, lagi niyang sinasalubong ang mga tao ng magiliw na pagbati at ngiti. Madalas sabihin ng mga customer, "Kung lahat ng tindera katulad mo, hindi kami lilipat sa iba." Ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam ni Maya na mabigat ang kanyang responsibilidad. Nangungupahan lang siya sa isang maliit na kwarto sa itaas ng isang sari-sari store at buwan-buwan ay nagbabayad ng renta mula sa kaunting sahod na natitira matapos niyang magpadala ng pera sa probinsya para sa kanyang lola. Araw-araw ay pare-pareho ang takbo ng kanyang buhay. Gigising siya bago sumikat ang araw, lilinis ng mesa, maghuhugas ng mga kubyertos, at mag-aayos ng mga pinggan sa estante. Sanay na siya sa ingay ng kusina, sa tunog ng kumukulong sabaw, at sa halakhak ng mga suking matagal nang kilala ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng simpleng buhay na iyon, may kakaibang dignidad sa kilos ni Maya. Hindi siya nakayuko kapag may kausap, at palagi siyang nakikinig ng buong pansin. Alam niyang maliit lang ang kanyang mundo, pero naniniwala siyang may halaga ang bawat mabuting gawain, gaano man ito kaliit. May ilang tao na matagal nang curious kung bakit, sa kabila ng kanyang ganda at disente niyang asal, pinipili pa rin niyang magtrabaho sa karinderya. Ang ilan ay nagbibiro na dapat ay nagtatrabaho siya sa lungsod, baka maging modelo pa. Pero ngumiti lang siya palagi at walang ibinibigay na malinaw na sagot. Para sa kanya, mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa pagpapaliwanag sa lahat. May mga bagay na masyadong personal para ibahagi, lalo na sa mga taong hindi pa niya lubos na kilala. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, naupo siya sandali sa gilid ng pinto habang pinagmamasdan ang kalsadang abala sa mga tao at sasakyan. Hawak ang kanyang pitaka, pinagmasdan niya ulit ang lumang litrato. Napangiti siya, pero bakas sa kanyang mga mata ang kakaibang lungkot at pananabik. Hindi niya alam na sa mga daraping na araw, magbabago ang takbo ng kanyang buhay at magsisimula ito sa isang insidente na magbubukas ng mga lumang alaala at lihim na matagal na niyang iningatan. Mabilis ang takbo ng umaga sa karinderya kinabukasan. Maaga pa lang ay humaba na ang pila sa labas dahil kakatapos ng palengke at kape-kape muna ang mga tinderong bagong bagsak ang paninda. Sa loob, siksikan ang mga upuan at naglalabo ang salamin sa bintana dahil sa init ng sabaw na tuloy-tuloy ang singaw. Maingat si Maya sa paglalatag ng mga bagong hugas na pinggan, sabay tungo sa kanto ng kusina para tulungan ang kusinero sa pagkuha ng bagong lutong ulam. Walang sayang na galaw. Isang hakbang palapit dito, isang hakbang palayo roon. Mahinahong sorry at excuse po ang alay niya sa mga truck na braso at makikipot na pagitan ng mga mesa. Sa bawat mahawakan niyang plato ay parang nakaukit sa isip niya ang pangalang nasa papel na order, na para bang personal niyang misyon na makarating ng mainit at maayos ang pagkain sa tamang tao. Sa labas, dagsa ang ingay ng kalsada, tunog ng motorsiklo at busina.
Ngunit nababalutan ito ng isang kilalang boses sa lugar. Boses na agad nagdulot ng panandaliang katahimikan. Dumating si Rico, nakakap at nakasando. May punit sa gilid at may marka ng langis sa pantalon. Mas malakas ang yabag niya kaysa sa iba. At para bang sinasadya niyang ipakitang sa kanya umiikot ang hapon. Pumasok siya nang hindi tumitingin kanino man. Diretso sa paborito niyang mesa sa malapit sa entrada at binagsak ang kanyang bag na may laman pang martilyo at turnilyo na pumatak pa sa sahig. May 2 suki sa katabing mesa ang napatigil sa pagkain at nagkatinginan. Kilala nila ang ganitong simula ng araw. Kapag dumating si Rico, madalas may tensyon. Lumapit si Maya, dala ang maliit na notepad at lapis. Walang pang-uuyam sa tinig niya, laging buo at malinaw ang tanong, "Ano pong order ninyo?" Tumingin si Rico sa kanya na para bang tinitimbang ang estado ng isang tao gamit ang suot at paglakad. Nag-inat siya ng leeg at parang sinukat si Maya mula ulo hanggang paa bago ngumisi. "Huwag mo nang basahin yan. Alam mo naman na ang paborito ko." Sabay sabing para daw sa isang taong matagal nang nagsisilbi. Dapat kabisado na niya ang lasa at ugali ng mga bisita. Tumawa siya ng mabisa, nakataas ang kilay, at dinugtungan ng tanong kung may diploma ba raw si Maya o diploma lang sa paghuhugas ng plato. Hindi sumagot agad si Maya. Sa halip, tumango siya at muling inulit ang order para masigurong tama. 1 pares ng adobo, ekstra sabaw at 2 kanin. Mahinang oo ang sagot ni Rico, pero may kasunod na pangumutya. "Sabihin mo sa kusina, huwag masyadong tuyo, kagaya ng mga taong nagsisilbi dito na puro paypay at ngiti pero walang laman." May sumipol na isa sa gilid na tila nakikisakay at ang iba naman ay pilit na nagkunwaring walang narinig, nakayuko na lang sa plato. Mula sa dulo ng bar, sumilip ang may-ari ng karinderya, tila handang sumingit kung kinakailangan, pero pinigilan muna dahil ayaw lumaki ang gulo. Pagbalik ni Maya mula sa kusina, bitbit ang tray na may sabaw sa malalim na mangkok, mainit at umuusok. Dala rin ang adobo na may masaganang sarsa at 2 kanin. Inilapag niya ito sa mesa ni Rico ng maingat. Tama ang distansya ng mangkok sa gilid, pantay ang kanin at nakalagay sa tabi ang kutsara at tinidor na nakabalot pa sa malinis na papel. Pero bago pa makapagpasalamat si Maya at tumalikod, idinikit ni Rico ang kanyang siko sa gilid ng tray at siniko ang kubyertos para umalog ang plato. Siya pa ang tumawa at sinabing buti raw hindi nabuhos. Sayang sana kung nadulas ang kang-alan sa sahid para may trabahong dagdag si Maya. Mababaw pero mapanuyang tawa ang sumunod habang kinukuha niya ang baso at umiinom ng parang may ipinagmamayabang. Pinili ni Maya na manatiling kalmado, humakbang paatras at nagsabi ng pirasong paalala na mainit ang sabaw at mag-iingat po kayo. Pero sinagot siya ni Rico ng patutsada, mainit, tulad ng ulo niya raw kapag mabagal ang serbisyo. "Binibilang ko ang minuto," dagdag niya, at para bang may karapatan siyang magtakda ng oras sa pag-ikot ng mundo ng karinderya. Sa kabilang mesa, may batang kumakain ng mami na sumulyap at mabilis na binalik ang tingin sa mangkok niya nang mapansing sumisigaw si Rico. Ang ina ng bata ay marahang ginabayang lumapit sa anak ang kutsara. Parang may tangkang tabingan ang anumang matalim na salita na lumilipad sa hangin. Hindi rin nagtagal at nagsalita muli si Rico. Tinanong si Maya kung bakit tahimik siya, kung may dila pa ba raw o naiwang kasama ng mga sabaw sa kusina. Bawat salitang binitiwan, sinabayan niya ng pagtaas-baba ng kamay na tipong nang aasar sa paraan ng galaw. Nakatingin lang si Maya sa kanya, hindi patalon sa patibong ng pang-asar, at sinabi na kung may kulang sa order, magsabi lang at aayusin niya agad. Tumawa si Rico, tumango-tango na parang nanalo sa debate, at nagbiro na kung may kulang man daw ay dignidad.
Muli, may narinig na hikab ng pagkailang mula sa isang grupo ng manggagawa sa likod. Isa sa kanila, ang naka-hard hat pa, ay muntik magsalita pero tinapik ng kasama sa siko. Parang nagsasabing, huwag na, baka lumala pa. Kinain ni Rico ang unang subo ng adobo at nag-angat ng kilay na parang kritiko sa isang mamahaling restauran. Masarap, sabay bawi. Pwedeng mas masarap kung may nagsisilbi na marunong sumagot. Hinawakan niya ang baso, humigop ng tubig at tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa. May ibig ipakahulugang panlalait na hindi na niya kailangang sabihin ng malinaw. Sa puntong iyon, ang may-ari ng karinderya ay marahang lumapit kay Maya at tinanong kung ayos lang siya. Tumango si Maya, sinabing kakayanin at nagbitiw ng paumanhin kung maingay ang paligid. Nais niyang matapos ang tanghalian nang walang eskandalo. Iyon ang lagi niyang pinipili, ang tumahak sa gitna, kung saan hindi kailangan ng sigaw para umusad. Habang patuloy ang pagpasok ng mga tao, napuno ang bawat bakanteng upuan at nagdagdag ng mahabang bangko sa gilid. Dito naging mas lantad ang kilos ni Rico. Tuwing may bagong taong dadaan malapit sa mesa niya, sadyang ipapausli niya ang siko o paa para maantala ang daloy. Pinagbuntunan niya ng biro ang isang matandang babae na dahan-dahang humakbang. Sinabing baka raw matapon ang ninunguya niya kung masisiko. Rinig ang pabulong na iritasyon ng matanda, pero mabilis din iyong nawala nang kumindat si Maya sa kanya na parang nagsasabing huwag na lang pansinin. Binalikan ni Maya ang kusina para magsalin ng tubig at kumuha ng bihon para sa ibang customer. Ngunit bago siya makabalik sa front, narinig niya ang pagtawag ni Rico, malakas at pasigaw, parang sirena sa gitna ng katahimikan. Babae, dagdag sabaw dito at bilisan mo. Hindi ako maghihintay buong araw. Pinalikan siya ni Maya ng mahinahong oo at sumunod agad. Pagdating niya sa mesa, dala ang pitsyel at mangkok. Mabilis niyang sinilawan ng banayad ng ngiti ang mga mata ni Rico bilang paggalang sa kabila ng tono nito. Inilagay niya ang dagdag na sabaw sa tabi, pero muling nagpatutsyada si Rico. Bakit parang lumamig ang mukha mo? Baka naman pwede kang ngumiti ng totoo. Walang tuwirang sagot si Maya, tanging maiksing paumanhin at pag-ingat sa paglalagay ng mangkok ang kanyang isinagot. Sa loob-loob niya, pinipigil niya ang pangingilid ng luha, hindi dahil sa sakit ng salita, kundi dahil sa pagod ng paulit-ulit na pagtitimpi. May ritmo ang ganitong araw, dumarating ang tukso ng kagaspangan at dumarating din ang pagkakataon para piliin ang tahimik na lakas. Ito ang taktika niya para manatiling matatag sa maliit na mundong ginagalawan. Nang medyo humupa ang laman ng pila sa labas at nagkaroon ng kunting luwag ang galaw sa loob, naisip ni Maya na magdala ng libreng tubig sa mesa ni Rico. Umaasang baka makabawas iyon sa init ng ulo. Ngunit kahit ang simpleng kabaitang ito ay sinabayan ng pang-uuyam. Hindi ko kailangan ng awa, aniya. Kailangan ko lang ng matinong serbisyo. Ilang segundo ang lumipas na walang kumikibo at parang narinig ng lahat ang malutong na lagitik ng yelo sa baso na ibinaba ni Maya. Mahigpit niyang hinawakan ang tray, huminga ng malalim at humakbang palayo. Sa bawat hakbang ay ramdam niya ang tingin ng mga tao na may halong awa at paghanga sa tahimik niyang pagharap. Hindi niya alam kung hanggang saan aabot ang araw na iyon, pero malinaw sa kanya na may hangganan ang anumang panghuhusga. Sa ngayon, pipiliin niyang gawin ang kaya niyang gawin. Ipagpatuloy ang trabaho, panindigan ang kabaitan, at alalahanin ang lumang litrato sa pitaka na palaging paalala kung bakit siya narito. Sa sumunod na minuto, magtutuloy ang buhay sa karinderya. Ngunit ang hangin ay may kakaibang bigat, tila nagbabadya ng mas malaki pang unos na paparating. Mabigat ang hapon pagkalipas ng tanghalian. Kumupas ang liwanag sa loob ng karinderya at pinalitan ito
ng pagod na anino ng mga tao, ngunit hindi humupa ang init ng paligid. Unti-unti nang nauubos ang ulam sa bilao at nakapila ang mga kalderong kailangang hugasan. Si Maya, may ingit na ritmo sa bawat galaw, ay naglalakad na parang may sayaw sa pagitan ng makikiid na mesa. Sa gilid, umuubo ang isang matandang lalaki at sinasabayan niya iyon ng mahinang tapik sa likod at pag-abot ng tubig. Sa kabilang banda, may mag-iina na humihingi ng dagdag na sabaw at sinagot ito ni Maya ng may ngiti. Maayos ang daloy, ngunit ang isang mesa, ang mesa ni Rico, ang tanging hindi nananahimik. Muling nagtaas ng kamay si Rico, hindi para umorder kundi para tawagin ang atensyon ng lahat na para bang entablado ang lugar. Siya raw ay may tanong. Sabi niya ng malakas, bakit parating mukhang abala ang tindera pero 3 subo na ng adobo at wala pa ring lasa ang pagngiti niya? May kumikikig na tawa mula sa 2 kabataang bagong pasok. Halatang nadala sa birong over ang tono. Sa kusina, bahagyang napalingon ang kusinero at sinipat si Maya na parang handang sumaklolo kung sakaling lumala. Nagpakawala si Maya ng maikling hinga, sumulyap sa orasan at lumapit kay Rico. May dala siyang malinis na pamunas at pitsel ng tubig bilang pangunang hakbang sa pag-aayos. Pasensya na po kung may hindi kayo nagustuhan, mahinahong sabi niya. Nais niyo po bang palitan ang ulam o dagdagan ang sabaw? Hindi po palitan ang ulam o dagdagan ang sabaw. Po. Hindi agad sumagot si Rico. Sa halip, marahang inangat ang mangkok ng sabaw na ngayoy kalahati na lang. Umikot ang kamay na parang may pinapakitang giling ng pulso at sa kanyang marahang itinulak ang gilid ng mangkok sa mesa. Sakto ang tulin ng tulak, sapat para kumawala ang isang mahabang alon ng sabaw at tumagas sa gilid, kumaskas sa papel na mesa at umagos pababa sa sahig sa ilalim ng mesa. Nagpilian ng mahina ang mga bata sa likod at may isang babae ang agad na itinaas ang paa para hindi mabasa ang tsinelas. Ayun, sabi ni Rico, may trabaho pa na ulit, pakipunas. Sa kanyang idinagdag na sa susunod sana, magdala si Maya ng tamang ngiti para hindi na tumabang ang pagkain. Saglit na nagdilim ang paningin ni Maya. Hindi dahil sa inis, kundi dahil sa biglang bilis ng tibok ng puso. Hinila niya pababa ang maliit na timba at pamunas sa ilalim ng counter. Lumuhod at marahang pinunasan ang sahig. Tahimik ang kanyang paggalaw. Bawat dampi ng basang tela ay may maingat na guhit. Hindi siya nagmamadali at hindi rin bumabagal ng sinasadya. Dumampi ang sabaw sa kanyang braso at kumapit ang alat at init sa balat. Ngunit hindi niya ito ininda. Pinili niyang tumuon sa pag-alis ng mantsa. Sa kabila ng pagyupo niya sa sahig, ang tangkad ng dignidad ay hindi nawala sa kanyang likod na tuwid. Tila may linya ng gulugod na nagpapaalala sa kanya kung sino siya sa gitna ng pagliit ng 3 talampakang sahig na kanyang pinupunasan. Sa pinakadulong mesa, isang lalaking nakaputing polo ang tahimik na nakaupo. Hindi siya pala upo dati sa lugar na iyon, halatang hindi suki. 2 beses pa niyang sinuri ang takip ng ballpen sa daliri na para bang may kailangang mabuo sa isip bago isulat. Pinagmasdan niya ang awat galaw ni Maya, hindi bilang usisero, kundi bilang taong may hinahanap na hindi pa niya mabigyan ng pangalan. Minsan ay aabot ang kanyang tingin sa mukha ni Rico at kung papansinin, may bahagyang pagkuyom sa panga. Isang uri ng pagpipigil na hinog na sa sukdulan. Nang matapos si Maya sa pagpupunas, tumayo siya at binalik ang timba sa tabi ng counter. Walang sinalitang reklamo, tanging pag-ayos lang ng buhok na natanggal sa pagkakatali at simpleng hinga para bumalik sa normal ang dibdib. Lumapit siya sa mesa ni Rico upang alukin ng bagong sabaw. Hindi na, sagot ni Rico, baka naman malunod pa ako sa kabaitan mo. Siya na ang humawak sa mangkok at paikot na pinaalog ito na para bang sinusubok ang lakas ng mesa.
Nagtilamsikan ang natitirang sabaw, pumitik sa dulo ng mga daliri ni Maya. Sadyang idinikit ni Rico ang tingin sa kanya at sa tinig na mas mababa, bumulong na dapat daw matuto si Maya na sumagot, hindi yung puro tango. Kung hindi raw, baka isipin ng mundo na hindi siya marunong tumindig. Sa ibang araw marahil, pipiliin ni Maya ang lumayo agad para hindi umabot sa kahihiyan. Ngunit may mga hakbang na hindi mo kayang atrasan kapag nasa gitna ka na ng daan. Kaya imbes na umalis, tumingin siya kay Rico, diretso at kalmado, at sinabing gagawin niya ang trabaho niya nang may respeto. Kapag may kulang, aayusin niya, pero hindi niya magagawang sumagot sa paraang ikatutuwa ng may panguuyam. Sagot ni Rico ang maikling palakpak, mabagal at may panguuyam. 3 beses na tumama ang palad sa mesa, saka dumulas ang kamay patungo sa baso. Napatigil ang palakpak nang humigop siya at pagkabitaw idinikit niya ang daliri sa baso at iginuhit ang isang linya sa hamog sa salamin. Parang batang gumuguhit sa alikabok. Sige nga, patingin ng respeto, utos niya na parang hamon. Kinuha ni Maya ang maliit na tray na may mga pamunas na tuyo. Binalik niya ang ayos ng kubyertos at pinunasan ang gilid ng mangkok na may mantsa. Pagkatapos, dinala niya ang basurahan sa gilid para ilaglag ang nalumang tissue. Malinis ang bawat kilos. Hindi ito pagpapakitang gilas, kundi natural na paraan niya ng pagsasaayos ng mundo sa harap niya. Sa di kalayuan, pumasok ang 2 mag-aaral na pawisan at may dalang bag na mabigat. Naghanap sila ng upuan at naupo sa mesa sa harap ni Rico. Mula sa sulok ng mata, nakita ni Maya na pinapasadahan sila ni Rico ng tingin, parang may binabasa sa kasuotan at galaw. Kumislot ang tiyan ni Maya, na alarma sa posibleng bagong target ng biro. Naunahan niya ang pangyayari. Lumapit siya sa 2 estudyante at tinanong ang order, naghabot ng libreng malamig na tubig at tinakpan ng munting payong ng pag-aalagang hindi kailangan ng salita. Sa ganitong maliliit na desisyon, nababaling ang tingin ng panganib. Hindi nagtagal at nagdesisyon si Rico na maghanap ng bagong rason para ipahiya si Maya. Itinulak niya ng kaunti ang plato para bumitaw sa bilog na marka sa mesa, sabay sabi na kulang daw ang kanin. Tinawag niya ang atensyon ng iba, sinabing tingnan daw kung ganito ba karami ang kanin ng kapitbahay na mesa. May isang lalaki sa tapat na nagkunwaring abala sa cellphone para hindi masangkot. Sinalubong ni Maya ang reklamo ng maayos na tugon. Pwede ko pong dagdagan ng walang bayad. Pero si Rico, hindi sa bigat ng kanin nakapako ang atensyon, kundi sa bigat ng panlalait. Saan ka ba natuto ng serbisyo? Tanong niya. Sa eskwelahang puro pasensya at walang tapang. Mabagal ang boses niyang, parang nilalagyan ng tingga ang bawat salita. Sa pinakamalayong bahagi, ang lalaking nakaputing polo ay nagtaas ng tingin mula sa tasa ng kapeng malamig na. Pinagmasdan niya ang relasyon ng lahat sa mesa ni Rico, ang takot na pinipiling tumahimik, ang hiya na nakatumo sa plato, ang paniwas ng mata. Napansin din niya ang kakaibang tibay sa balikat ni Maya, isang guhit na hindi nababali kahit may bigat na inilalagay sa kanya. Sa isang iglap, parang may naalalang tunog ang lalaki. Huni ng preno, kaluskos ng dyaryo, ulan sa bubong, mga bagay na sumulpot lang sa utak na para bang sinasabi ng alaala na minsan na niyang nakita ang ganitong tingin ng isang batang babae na humaharap sa unos at hindi umaatras. Hindi pa niya kayang pangalanan, kaya pinili niyang manood, magtala sa isip at maghintay. Nagpatuloy ang hapong iyon sa marahang paggapang ng oras. Umuuga ang kurtina sa bintana. Pumipintig sa hangin ang usok mula sa lutuan. At sa pagitan ng lahat ng iyon, tumitibay ang manipis na pader ng pagkatao ni Maya. Matapos ang 1 pang minuto ng pangumutya, nag-angat siya ng boses ng bahagya, hindi para sumigaw, kundi para maging malinaw. Pasensya na po kung may hindi ninyo nagustuhan. Kung may gusto kayong ipagawa, sabihin niyo lang at gagawin ko.
Pero pakiusap, huwag ninyong apihin ang iba naming customer. Lahat po dito kumakain para mabusog, hindi para mapahiya. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, tumingala siya at umiling. Sabay ngiti na may halong pangungutya. May bago na naman daw palang sermon ang karinderya. Libreng payo kasama ng adobo. Sa oras na iyon, tila may umigting na kawad sa pagitan ng mesa ni Rico at ng sulok na mesa. Ang lalaking nakaputing polo ay marahang ipinaas ang kamay. Hindi para tawagin ang atensyon, kundi para huminto ang waiter na sanay sa mabilisang kilos. Nagbayad siya ng tahimik, marahang tumayo, at bago tuluyang lumapit sa pinto, muling tumingin kay Maya. May kakaibang katiyakan sa tingin na iyon, pahiwatig ng isang desisyong magsisimula palang mabuo. Samantala, si Maya ay bumalik sa kusina, nagsalin ng bagong sabaw para sa mag-iina at sinigurong may dagdag na gulay ang bihon ng 2 estudyante. Hindi pa tapos ang araw at alam niyang may mas mabigat pang unos na maaaring dumating. Ngunit nilagyan niya ng timbang ang loob. May paraan ng katahimikan na humulma ng lakas. Sa labas, kumalansing ang kampanilya ng pinto, tanda ng pagpasok ng bagong customer. Sa sandaling iyon, ang hangin sa karinderya ay nagbabadya ng pagbabago, habang ang mga mata ng ilan ay nagsimulang lumipat mula sa nakagisnang takot papunta sa isang tahimik na pag-asa na may magtitigil sa malakas na boses ng pang-aalipusta. Sa sumunod na araw, muling dumating ang init at amoy ng bagong lutong ulam sa loob ng karinderya. Maaga pa lang ay abala na si Maya sa paghahanda, mas tahimik kaysa sa karaniwan. Ang mga kasama niya sa trabaho ay napansin na wala siyang gaanong imik, ngunit patuloy pa rin ang maayos niyang galaw. Wala siyang binabanggit tungkol sa nangyari kahapon kay Rico, at para bang nais na lang niyang itabi iyon sa isang sulok ng kanyang isipan. Sa labas, gumigising na rin ang bayan. Ang mga jeepney ay nag-uunahan sa kalsada at sa loob ng karinderya, isa-isa nang pumapasok ang mga regular na customer. Sa isang mesa sa dulong bahagi ng karinderya, umupo muli ang lalaking nakaputing polo na nakita kahapon. Tahimik lang siyang nagmamasid, nakasandal sa upuan at tila nagbibilang ng bawat galaw ni Maya. Hindi siya agad umorder at sa halip ay tila mas interesado sa pag-obserba kaysa sa pagkain. Sa bawat hakbang ni Maya, sinusundan niya ito ng tingin, sinusukat ang bawat kilos at tinatandaan ang paraan ng pakikitungo niya sa mga tao. Hindi siya pamilyar sa karamihan ng mga suki sa karinderya, ngunit malinaw na may dahilan kung bakit siya naroon. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang 2 lalaki na hindi kilala ng karamihan sa mga kumakain doon. Malinis ang kanilang gupit, matikas ang tindig, at pawang nakaitim na polo at maong. Lumapit sila sa mesa ng lalaking nakaputing polo at marahang tumango bilang pagbati. Sinagot ito. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang 2 lalaki na hindi kilala ng karamihan sa mga kumakain doon. Malinis ang kanilang gupit, matikas ang tindig, at pawang nakaitim na polo at maong. Lumapit sila sa mesa ng lalaking nakaputing polo at marahang tumango bilang pagbati. Sinagot ito ng lalaki ng mabilis na kindat at maikling salita na halos pabulong. "Huwag dito, hindi pa oras." Agad silang umupo sa kabilang mesa, tila naghihintay ng susunod na utos. Si Maya ay abala sa pagsalin ng sabaw para sa isang mag-asawang matanda nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang maya-maya pa. Dumating si Rico. Pareho pa rin ang kumpiyansang bitbit niya, ngunit mas maaga siyang dumating ngayon kaysa kahapon. Walang sinayang na oras at agad siyang umupo sa kanyang paboritong mesa malapit sa pinto. Nang mapansin niya si Maya, numisi ito at sumigaw mula sa malayo. "Andyan ka na pala, magandang araw sa prinsesa ng karinderya." Halata ang panguuyam sa kanyang tinig
at ilang customer ang napatingin para makita kung paano tutugon si Maya. Pinili niyang huwag sagutin at dumiretso sa kusina upang kuhanin ang tray ng mga bagong luto. Habang nakatayo si Maya sa gilid ng kusina, lihim siyang pinagmamasdan ni Adrian, ang lalaking nakaputing polo. Kilala siya sa corporate world bilang isa sa pinakamayamang CEO sa lungsod, ngunit walang nakakaalam na naroon siya ngayon. Wala sa plano niya ang magpakilala agad. Gusto niyang makita ang buong katauhan ni Maya bago siya lumapit. May nabanggit sa kanya noon ang isang kaibigang matagal na niyang hindi nakikita, tungkol sa isang batang babae na minsan ay nagligtas sa kanya sa isang aksidente maraming taon na ang nakalipas. Simula noon, hinanap niya ito, ngunit walang malinaw na pahiwatig kung saan siya magsisimula. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang maamong mukha ni Maya at ang likas na dignidad sa bawat kilos nito, nagsisimulang sumulpot sa kanyang isipan ang posibilidad na baka ito na ang matagal na niyang hinahanap. Hindi nagtagal at bumalik si Maya sa harap dala ang order ni Rico. Maingat niya itong inilapag sa mesa, ngunit bago siya makatalikod, nagbitaw muli ng patutsada si Rico. Ngayon, may kasama pang halakhak, sinasabing baka raw masarap ang adobo kapag may kasamang magandang mukha na ngungingiti ng totoo. May ilang tao sa paligid na napailing, ngunit walang gustong makisali. Sa sulok, si Adrian ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang tingin ay tumalim at para bang may bahagyang pag-init ng damdamin na pilit niyang kinokontrol. Nagpatuloy ang trabaho ni Maya na para bang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Rico. Lumapit siya sa ibang mesa upang mag-abot ng libreng tubig sa dalawang estudyanteng tila kapos sa pera. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang uri ng pakikitungo na hindi bumababa kahit sino pa ang kaharap niya, bata, matanda o mayabang. Sa puntong iyon, mas lalo pang nakatitig si Adrian at lalong nabubuo sa isip niya ang plano kung paano siya lalapit. Habang abala si Maya, lumapit ang isa sa mga lalaki na kasama ni Adrian kanina. May dalang maliit na papel na may nakasulat at iniabot ito kay Adrian. Mabilis niya itong binasa, saka pinilas at isinilid sa bulsa. Sumulyap siya kay Maya, saka bahagyang tumango sa kanyang kasama na para bang may sinasabi ng hindi binibigkas. Tahimik ang lahat sa mesa ni Adrian, ngunit malinaw sa kanilang mga mata na may binabalak silang kilos. Samantala, sa kabila ng karaniwang ingay ng karinderya, hindi maalis ni Maya ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ng higit pa sa isang ordinaryong customer. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-alala o magpasalamat. Ang tanging alam niya ay may kakaiba sa araw na iyon, parang lahat ng bagay ay humahantong sa isang di inaasahang pangyayari. At sa isang sulok ng kanyang isipan, naaalala niya ang mga gabing nananaginip siya ng mga taong tila pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakilala. Hindi niya alam na malapit nang magtagpo ang dalawang mundong matagal nang magkalayo, ang kanyang tahimik na buhay sa karinderya at ang isang nakaraan na matagal nang nakatago sa dilim. Mainit at mabigat ang hangin sa loob ng karinderya ng hapon na yon. Punong-puno ang mga mesa. Amoy na amoy ang halong usok ng pritong isda at ginisang bawang mula sa kusina. Ang mga plato at baso ay halos hindi tumitigil sa paglalakbay mula sa counter patungo sa mga kamay ng mga customer. Si Maya ay tuloy-tuloy sa paglalakad, halos hindi na makaupo kahit sandali. Ngunit sa kabila ng pagod, maingat pa rin ang bawat kilos at tinitiyak niyang walang customer ang maiwan na hindi napapansin. Sa kanto ng karinderya, si Rico ay nakaupo pa rin, tila hindi nawawala ng lakas para maghanap ng pagkakataon na makapagsalita nang may pang-uuyam. Katatapos lang mag-abot ni Maya ng bayad na sukli sa isang matandang babae nang bigla siyang tawagin ni Rico. Hindi ito basta tawag,
kundi malakas na boses na halos magpahinto sa mga kutsarang humahampas sa plato. "Hoy Maya," sigaw niya. "Bakit parang tinatamad ka na? Ang bagal mo na ngayong araw." May ilang customer na napatingin at ang iba ay napayuko na lamang para iwasan ang eksena. Huminga ng malalim si Maya. Pinili pa ring maglakad patungo kay Rico na walang ipinapakitang iritasyon sa mukha. "Ano pong kailangan ninyo?" Mahinahong tanong niya. Imbes na umorder, mumisi si Rico at nagsimulang magkwento ng malakas na parang pinaparinggan siya. Sinabi niya na minsan, may mga taong akala mo ay mabait at masipag, pero sa totoo lang ay mahina at walang kayang ipaglaban ang sarili. May ilan sa mga nakikinig na napapailing, ngunit wala pa ring nagsasalita. Si Maya ay nakatayo lamang sa tabi ng mesa, hawak ang tray na wala ng laman at nakikinig. May bumubulong sa isip niya na maaari na siyang lumayo at ipagpatuloy na lang ang trabaho. Ngunit alam niyang mas lalo lamang lalakas ang loob ni Rico kung palaging ganito ang takbo. "Alam mo, Maya," dagdag pa ni Rico, "kung gusto mong respetuhin ka ng tao, kailangan mo munang matutong sumagot. Hindi yung basta tango ka lang ng tango. Kung ako sa'yo, matagal ko nang iniwan ang trabahong ito." May ilang kabataang estudyante sa gilid na natigilan sa pagkain, halatang nahihiya para kay Maya. Napansin ito ni Maya at biglang tumibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Hindi niya gustong maging halimbawa ng taong pinapahiya sa harap ng mga bata. Pinili niyang magsalita, hindi para makipagtalo kundi para magpaliwanag. "Ginoo," mahinahong sabi ni Maya, "hindi ko po kailangan ng malalakas na salita para patunayan kung sino ako. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko ng maayos at sana po ay maging maayos din ang pagtrato natin sa isa't isa." Tahimik ang ilang segundo sa karinderya, panging tunog ng kawaling hinahalo sa kusina ang maririnig. Ngunit biglang tumawa si Rico, mabagal at may panguuyam. "Aba, marunong na palang sumagot si Maya," sabi niya. "Pero wag kang mag-alala. Hindi ko naman sinasabi na mali ka. Gusto ko lang makita kung may tapang ka." Ang tila pag-asang tatahimik na ang sitwasyon ay nawala ng maramdaman ni Maya na mas nagiging mapanuksong ang tono ni Rico. Tumayo ito mula sa upuan at lumapit ng bahagya sa kanya. May hawak pang tinidor na marahang ikinakalog. May ilang tao na napaatras sa kanilang upuan para makita kung ano ang mangyayari. Sa isang gilid ng karinderya, si Adrian ay hindi na halos makapigil sa sarili. Kanina pa niya pinagmamasdan ang lahat ng ito at bawat insultong naririnig niya ay parang tinik na tumatama sa kanyang dibdib. Lumapit si Rico ng isang hakbang pa, pero bago pa siya makapagsalita, may pumasok na isang matandang babae mula sa pinto. Huminto si Rico at bumaling ang tingin dito. "Maya, anak," tawag ng matanda. Agad na lumapit si Maya, inakay ang matanda patungo sa isang bakanting upuan at inabutan ng tubig. Tila nakalimutan sandali ni Rico ang pangaasar, ngunit bago tuluyang umalis sa kanyang mesa, umulong pa ito, "Hindi pa tayo tapos." Habang pinaglilingkuran ni Maya ang matanda, nakapingin lamang si Adrian mula sa kanyang mesa. Sa bawat kilos ng babae, sa bawat mahinahong salita, mas lalong lumilinaw sa kanya ang nakaraan. Naaalala niya ang isang araw, maraming taon na ang nakalipas, kung saan isang batang babae ang lumapit sa kanya sa gitna ng kaguluhan at tinulungan siyang makatayo. Hindi niya alam ang pangalan noon, pero ang mukha, ang mga mata ay hindi niya nakalimutan. Ngayon, habang pinagmamasdan niya si Maya, halos sigurado na siya nga ang batang iyon. Pagbalik ni Maya sa kusina, saglit siyang napatingin kay Adrian. Hindi niya alam kung bakit tila matagal na siyang tinitingnan nito mula pa kanina. May kakaibang tanong sa kanyang isipan, ngunit agad niya iyong itinabi. Wala siyang oras para mag-isip tungkol sa isang customer na hindi niya naman kilala. Ang mas mahalaga sa kanya ngayon
ay matapos ang araw na walang mas malaking gulo. Ngunit hindi niya alam na sa mga susunod na sandali, magsisimula ng gumulong ang mga pangyayaring babago sa tahimik niyang mundo. At sa gitna nito, hindi na magtatagal bago niya malaman kung sino talaga ang lalaking tahimik na nakaupo sa sulok at kung bakit hindi nito maiwasang tumingin sa kanya nang may kakaibang lalim sa mga mata. Lumalim ang hapon at unti-unting nabawasan ang mga tao, ngunit hindi bumagal ang kilos ni Maya. Sa bawat paglapit niya sa mesa, magaan ang tinig at malinaw ang pagpapaalala kung may kulang pa ba o may gusto pang idagdag. Sanay siya sa pagitan ng ingay ng kusina at bulungan ng mga customer at marunong siyang kumalap ng lakas mula sa mga maliliit na pagpapasalamat na naririnig niya kahit pabulong lang. Habang nag-aayos ng mga baso sa tray, napansin niya ang isang batang lalaki na kinikilig tuwing lumalapit ang nanay nitong may hawak na kutsarang puno ng sabaw. Tumigil si Maya sandali upang iabot ang libreng maliit na mangkok na may gulay. Idinugtong niya ang payo na kainin muna bago uminom ng malamig para hindi sumakit ang tiyan. Mabilis ang ngiti ng bata at sa saglit na iyon parang nahawi ang bigat sa pagitan ng dibdib ni Maya at ng mundo. Mula sa dulong mesa, ang matandang babaeng dumating kanina ay unti-unting tinapos ang kanyang pagkain. Nang malapit nang maubos ang sabaw, tumawag ito sa banayad na paraan, halos pabulong at nagtanong kung pwede pa bang makahingi ng kaunting mainit na tubig. Agad na tumango si Maya at dali-daling nagdala ng maliit na pitsel. Habang nilalapatan niya ng mainit na tubig ang tasa ng matanda, nagsalita ito sa mahinahong tinig. Anak, hindi mo kailangang sabayan ang lakas ng boses para marinig ka. Nakatitig ang matanda sa kanya, may bilog na katotohanan sa mata. Minsan ang tahimik na gawa ang pinakamalakas na salita. Tumango si Maya at bagaman sanay na siyang magpasalamat, ngayon ay may kakaibang bigat at ginhawa ang salitang iyon sa kanyang bibig. Maraming salamat po, tugon niya. At talagang ang totoo ay may tinatanggap siyang payo na matagal na niyang sinusunod. Ngunit ngayon ay pinatitibay ng salita ng iba. Sa kabilang dulo, nakamasid si Adrian, tahimik, parang banyaga sa sariling katawan na hindi na mapakali sa upuan. May pilyong hangin na pumapasok sa pinto at humahampas sa kurtina, at sa pagitan ng pagbuka nito ay nakikita niya ang puting liwanag sa labas at ang pagtalbog ng sinag sa buhok ni Maya. Hindi pa rin siya nagpapakilala. Sa halip, marahan niyang inilabas ang telepono at nag-type ng maikling mensahe. Handa na ba ang mga papeles? Ilang sekundo lang at nag-vibrate ang telepono. Sagot mula sa isang taong halatang sanay sa maikling usapan. Oo, naghihintay sa senyas mo. Napatitig si Adrian sa ipinadalang screenshot. Ilang lumang tala, isang listahan ng pangalan, piraso ng ulat tungkol sa isang insidenteng matagal nang nakalipas. Hindi niya binuksan ng buo. Hindi pa oras, bulong ng isang bahaging marunong magtimpi sa loob niya. Habang nagbaba ng mga pinggan si Maya, napansin niyang mas maayos ang timpla ng loob ng karinderya. Ang mga suki ay nagbabalik sa dati nilang kwento, tawa at payapang komento sa ulam. May ilang bagong dating na tahimik lang na kumakain at nagmamasid. Sa ganitong mga sandali, laging abala ang isip ni Maya. Binibilang ang kailangang hugasan, inaayos sa isip ang susunod na hakbang at bumabalik sa realidad tuwing maririnig ang kalansing ng kutsara. Ngunit paminsan-minsan ay may pahapyaw na alon ng gunita na kumakatok. Mga mua na humahalo sa usok ng kusina, tunog ng ambulansyang minsang nagdaan sa isang madilim na gabi at boses ng isang batang umiiyak at isang kamay na marahang umaalalay. Hindi niya hinayaang magtagal ang alon na iyon. Binabalik niya ang sarili sa kinikilos ng kasalukuyan. Nagpa siya ang may-ari ng karinderya na magpahinga muna sa likod. Iniwan kay Maya ang harap at kay Dindo ang kusina.
Nagpapakulo si Dindo ng bagong sabaw at sinabayan ito ng maikling biro na kaya mo pa ba, Maya? Tumawa siya ng maiksi at sinabing kaya pa. Sanay na ang katawan. Sa totoo lang, may pagod sa kanyang batok at balikat. Ngunit ang mga galaw niya ay parang gitara na kilala ang tugtugin kahit nakapikit. Habang abala sa pagliligpit, may dumating na mag-asawang bagong muka. Hindi sanay sa karinderya ang kilos nila pero halatang gutom at naghahanap ng anumang masarap at mabilis. Pinaupo sila ni Maya sa mesa malapit sa bintana, inilahad ang mga ulam na natira at nagbigay ng tapat na payo kung alin ang bagong luto para hindi sila mabigla sa alat o tamis. Nakita ni Adrian kung paano magpaliwanag si Maya nang walang halong pagyayabang. Malinaw at may kasamang pagtingin sa mata na parang palaging nagtatanong kung ayos lang ba sa kanila ang lahat. Pagbalik niya sa counter, may batang naglakad palapit at umabot sa taas ng mesa para silipin ang garapon ng yema. Napangiti si Maya at marahang ibinaba ang garapon para makita ng malinaw. Pagkatapos ay tinanong ang ina ng bata kung pwede niyang bigyan ng isa bilang panghimagas. Nagpasalamat ang ina. Halos mapahigpit ang hawak sa balikat ng anak. Walang drama ang eksenang iyon, ngunit si Adrian, sa kanyang mesa, ay may naramdamang pagpitlag sa dibdib. Ang alaala ay hindi laging dumarating sa anyo ng malaking pangyayari. Minsan ay sa isang maliit na pabor, sa paraan ng pagyuko, at sa pamamaraan ng pag-alalay na hindi naghihintay ng kapalit. Lumapit sa kanya ang isa sa dalawang lalaking nakaupo malapit sa pinto. "Boss," bulong nito, "nakahanda na kung sakali." Umiling si Adrian. "Hindi pa ngayon. Dito muna tayo." Ayaw niyang gawing palabas ang anumang mangyayari. Inilapag niya ang tasa ng kape at pinanood si Maya habang tinutungan ang isang mesa na may customer na tila nagsisikip ang dibdib. Agad niyang inalalayan ang lalaki na mag-inat. Humingi ng unan sa may-ari at marahang itinapat sa bintana para sumagap ng hangin. Hindi siya doktor, ngunit ang kilos niya ay may likas na pag-aalaga. Nang bumalik ang normal na hininga ng lalaki, nagpasalamat ito at muling lumubog ang mga balikat sa upuan, nakangiti. Doon na mataan ni Adrian ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang paraan ng paghawak ni Maya sa takot ng iba, parang kamay na sanay magpatahimik ng unos. Matagal-tagal na ring nakabalik sa pwesto si Rico, ngulit tila kumupas ang sigla ng kanyang panguuyam. Wala nang malalakas na salita mula sa mesa niya. Tahimik na lang ang mga tunog ng kubyertos, parang kinukuha niya ang pakiramdam ng paligid na hindi na sumasabay sa dati niyang laro. Minsan ay napapatingin siya kay Maya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na agad sumisingit ng biro. Marahil ay napagod na rin siya o marahil ay naramdaman niya na hindi lahat ng tenga ay handang tumanggap ng ingay. Si Maya sa kabilang banda, hindi nagbago ang antas ng serbisyo. Kapag dumaan siya sa mesa ni Rico, pareho pa rin ang tono at dami ng ngiti na ibinibigay niya sa ibang tao. Walang sobra, walang kulang. Tumpak lang sa pangangailangan ng sandali. Nang humina na ang dagsa ng tao, nagayos si Maya ng resibo, naglista ng kulang na sangkap para sa madaling araw na bilihan at naglagay ng mga baso sa estante ayon sa laki. May kakaibang kapayapaan sa dulo ng araw na puno ng tensyon. Sa puntong iyon, muling tumunog ang telepono ni Adrian. Isa pang mensahe na nagtatanong kung magpapaandar na siya ng plano. Sa halip na sumagot ng diretsyo, tinitigan niya si Maya at doon niya binitiwan ang desisyon. "Magsisimula na tayo pero dahan-dahan." Type niya. "Huwag manggulat, igalang ang lugar." Ang kahulugan ng dahan-dahan ay hindi para ipagpaliban ang mahalaga, kundi para bigyan ng tamang sandali ang paglitaw ng katotohanan. Bago lumubog ang araw, lumapit ang matandang babaeng kanina ay nagbigay ng payo at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Maya. "Anak, hindi sa lakas na susukat ang tibok ng loob. Nakikita ko yan sa'yo.
huwag kang titiklop. Ngumiti si Maya at sa kanyang simpleng salamat ay may laman na panata na ipagpapatuloy ang uri ng kabaitan na hindi bumibigay sa pang-aalipusta. Sa gilid, sumenyas si Adrian sa dalawang lalaking nakaupo malapit sa pinto. Hindi ito para gumawa ng eksena, kundi para tiyakin ang katahimikan ng mga susunod na sandali. May nag-aabang sa labas, hindi pa pumapasok at maghihintay ng hudyat. Pagkatapos linisin ang huling mesa, inayos ni Maya ang apron. Inabot ang maliit na pitaka sa bulsa at saglit na tumitig sa lumang litrato sa loob nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit malinaw sa loob niya ang pag-asa na balang araw may makahahanap na kasagutan sa mga tanong na hindi niya maipangalan. Sa harap, si Adrian ay tumayo. Una niyang pagkilos matapos ang mahabang oras ng tahimik na pagmamasid at hindi para gumawa ng ingay, kundi para ipuwesto ang sarili sa landas kung saan sa wakas ay magkakasalubong ang kanilang mga mundo. Sa labas, may dalawang makina ang marahang huminto, hindi agarang mapapansin ng sinumang abala sa paghuhugas ng plato. Dahan-dahan ang bawat bagay, ngunit tiyak ang direksyon. Sa loob ng karinderya, ang amoy ng sabaw ay nanatili at ang katahimikan bago ang isang hindi maiiwasang pagharap ay parang huling paghinga bago sumuong sa tubig. Sa sandaling ito, hindi pa natatapos ang araw, ngunit ramdam ng lahat na may kung anong pasubali na hindi na mawawala. Isang panibagong kabanata na nakapila sa pinto at hinihintay na lamang ang bahagyang paggalaw ng seradura. Habang lumalalim ang hapon, unti-unting kumalma ang takbo ng karinderya. Ang dati maingay na kalansing ng mga kutsara at baso ay napalitan ng mas banayad na ingay ng ilang natitirang customer na kumakain at nagkukwentuhan. Sa labas, ang liwanag ng araw ay nagsimulang magkulay kahel at ang hangin ay may dalang halimuyak ng nag-uumpisang hapunan sa mga bahay sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, dalawang malalaking SUV ang huminto sa harap ng karinderya. Hindi ito karaniwang tanawin sa lugar na iyon, kaya agad na napalingon ang ilang tao. Bumaba mula sa unang sasakyan ang dalawang lalaki na nakaitim, matikas ang tindig at halatang sanay sa pagbabantay. Hindi sila agad pumasok, sa halip ay tumayo lamang sa gilid ng pinto, maingat na pinagmamasdan ang loob. Mula sa mesa sa sulok, si Adrian ay bahagyang tumango sa direksyon ng mga lalaki, isang senyas na tila pamilyar na sa kanila. Ngunit mabilis din niyang itinapat ang tingin kay Maya na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa counter. Alam niyang ang biglaang pagpasok ng mga taong ito ay maaaring magdulot ng kaba sa mga naroroon, lalo na kung mapansin nilang may kakaiba sa kilos nila. Kaya't pinigilan niya muna ang mga ito, isa pang senyas ng kamay, at nanatili ang mga lalaki sa labas. Hindi pa ito ang sandali na gusto niyang mangyari. Sa loob, hindi napansin ni Maya ang presensya ng mga SUV o ng mga taong bumaba mula rito. Abala siya sa pagbibilang ng natitirang ulam at pag-aabot ng huling order ng dalawang magkaibigang babae na tila galing pa sa trabaho. Nang matapos ang kanilang bayad, nakipagkwentuhan pa siya ng kaunti. Tinanong kung pauwi na ba sila at kung gusto pa nila ng libreng sabaw. Nakangiti siyang umalis pabalik sa kusina upang magdala ng natitirang baso sa lababo. Sa kanyang mundo, lahat ay normal, mga ordinaryong sandali sa isang araw na puno ng trabaho. Ngunit sa mga mata ng ilang nakamasid, may kakaibang tensyon na nabubuo. Si Rico na kanina'y tila kumalma, ay napapingin din sa labas at napansin ang mga SUV. Kumunot ang noo niya at may halong pagtataka kung bakit may ganoong klaseng sasakyan sa harap ng isang simpleng karinderya. May dumaan na alon ng bulungan sa dalawang matandang lalaki sa kabilang mesa. Baka artista, bulong ng isa, o baka politiko, sagot ng kasama. Pero walang malinaw na sagot. Tanging si Adrian at ang kanyang mga kasama ang nakakaalam
kung bakit sila naroroon. Muling naglakad si Maya mula sa kusina, hawak ang basang pamunas upang linisin ang isang mesa malapit sa pinto. Hindi niya pa rin napapansin ang mga tao sa labas, ngunit sa di kalayuan ay napatingin siya kay Adrian. May kakaiba sa kanyang tingin. Hindi ito nakatingin gaya ng ibang customer na nagmamasid lang. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid ng mas malalim, parang may hinahanap na kasagutan. Hindi nagtagal ay binawi ni Maya ang tingin. Ayaw niyang isipin na may ibig sabihin iyon. Isa lamang siyang karaniwang babae sa karinderya at siya ay isa lamang customer na nagkataong mas tahimik kaysa sa iba. Lumapit si Dindo mula sa kusina at binulungan si Maya na magpahinga muna saglit. Alam niyang pagod na ito sa buong araw na pag-aasikaso. Ngunit bago pa siya makaupo, pumasok mula sa pinto ang isang lalaking may matipuno at maayos na postura, halatang kasama ng mga nakatayo sa labas. Hindi siya agad nagsalita, ngunit tumingin siya kay Adrian na agad namang tumango. Walang ano-ano'y lumapit ang lalaki sa mesa ni Adrian at bumulong ng ilang salita. Hindi iyon malinaw sa iba, ngunit sapat para mapansin ng ilang customer na tila may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng katahimikan, napalingon si Rico kay Adrian, may halong pagtataka at pang-uusisa. Sanay si Rico na siya ang sentro ng atensyon sa lugar, ngunit ngayon ay pila napapalitan ito ng isang presensyang hindi niya mawari. Hindi niya alam kung sino si Adrian, ngunit malinaw na may katangyarihang ito na hindi niya makikita sa isang karaniwang bisita sa karinderya. Naramdaman ni Rico na para bang may paparating na bagay na wala sa kanyang kontrol. Sa kabilang banda, si Maya ay nakatayo pa rin sa tabi ng mesa, pinupunasan ng kahuli-hulihang patak ng sabaw na tumulo mula sa isang mangkok. Hindi niya alam na ang mga kaganapang bumabalot sa paligid niya ay unti-unting nagtutulak sa isang sandali na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi niya alam na ang lalaking tahimik na nakaupo sa sulok ay hindi basta customer at ang mga sasakyang nasa labas ay hindi basta dumaong doon para kumain. Habang nagliligpit siya ng pamunas, napansin niya ang bahagyang pagdami ng tao sa labas na tila napatingin sa loob. Marahil ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng dalawang malalaking SUV sa harap ng maliit na kainan. May ilang bata pang sumisilip mula sa gilid ng pinto. At nang makita si Maya, kumaway ang isa. Ngumiti siya pabalik, iniisip na baka mga anak iyon ng isa sa mga suki. Ngunit sa loob, si Adrian ay tahimik na nakamasid. Hinihintay ang tamang oras upang ilahad ang dahilan ng kanyang presensya. Ang araw ay patuloy na lumulubog at ang kahel na liwanag ay pumapasok sa salamin ng karinderya. Bumabalot sa lahat ng tao sa loob. Ngunit sa ilalim ng payapang tanawin na iyon ay may mabigat na paghahanda. Ang mga taong galing sa SUV ay nananatiling nakabantay at si Adrian ay hindi na itinatago ang kanyang pagkabalisa. Sa kanyang isipan, alam niyang malapit na ang sandali. Ngunit para kay Maya, isa lamang itong hapon tulad ng dati. Hindi niya alam na ang katahimikan ay panandalian lamang at ang susunod na mga minuto ay magiging simula ng isang pagbabagong hindi niya inaasahan. Unti-unting dumilim ang paligid at ang karinderya ay halos kalahati na lang ang mga natitirang customer. Sa labas, ang dalawang SUV ay nananatiling nakaparada. Ang mga ilaw sa loob nito ay sumisindi paminsan-minsan. Tila may mga taong nag-uusap sa loob. Sa loob naman, ang banayad na pag-uusap ng mga suki ay unti-unting nahihinto. Para bang may lahat ng tao ay may kutob na may kakaibang mangyayari. Si Maya ay patuloy sa pag-aasikaso ng mga huling order. Nag-aabot ng libreng sabaw sa dalawang estudyante na alam niyang matagal na ring hindi nakakain ng maayos. Tahimik at mahinahon ang kilos niya. Walang ideya na ang tahimik na hapon ay papalitan ng tensyon sa loob ng ilang minuto. Mula sa kanyang mesa,
Tinititigan ni Adrian si Maya habang patuloy siyang gumagalaw sa pagitan ng mga mesa. Sa bawat hakbang nito, lalo niyang nakikita ang matibay na ugali ng isang taong marunong magpigil kahit harapin pa ang pang-aalipusta. Ngunit sa isip niya, alam niyang hindi na siya maaaring manatiling nakaupo lang. Kanina pa umiikot sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang mukha ng batang babae na minsan ay naging dahilan upang mabago ang takbo ng kanyang buhay. Ramdam niya na siya na iyon at kung may alinlangan man, ito na ang oras para kumpirmahin iyon. Ngunit sa tabi ng kanyang desisyon ay ang matinding pagnanais na protektahan siya mula sa anumang gulo, lalo na't si Rico ay naroon pa rin at hindi nawawalan ng pagkakataong magpakita ng kayabangan. Sa isang iglap, narinig ang kaluskos ng upuang pinahila. Tumayot si Rico, bitbit ang baso ng malamig na inumin at naglakad patungo sa counter kung saan nakatayo si Maya. Hindi malakas ang boses niya pero sapat para marinig ng mga malapit. Ang tagal kong naghintay ng dagdag na yelo, aniya, sabay tingin kay Maya mula ulo hanggang paa. Siguro kasi mas busy ka sa pakikipagnitian sa ibang customer. Hindi umimik si Maya at tahimik na kinuha ang baso, nilagyan ng yelo at ibinalik sa kanya nang walang kahit anong pahiwatig ng inis. Pero hindi doon nagtapos si Rico. Alam mo, hindi ka nababagay dito. Pero sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung saan ka babagay. Dagdag niya, sabay ningising parang gusto lang mong inis. Bago pa makasagot si Maya, tumayo si Adrian mula sa kanyang mesa. Hindi pa ito napapansin ng karamihan, pero ang paraan ng kanyang paglalakad ay may tiyak na direksyon at intensyon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang counter at tumayo sa pagitan nina Maya at Rico. Hindi siya nagsalita kaagad at sa halip ay tumingin muna siya kay Maya na para bang sinisiguro kung ayos lang ito. Nang makita niyang maayos naman, saka siya bumaling kay Rico. Tama na, malamig at mahinahong sabi niya. Hindi iyon pasigaw, pero may bigat na parang awtoridad na hindi maitatanggi. Nagulat si Rico. Bahagyang natawa at tumingin mula ulo hanggang paa kay Adrian. At sino ka para makialam? Balik niya, may halong panghahamon sa tinig. Hindi sumagot agad si Adrian. Bagkus ay tumuwid ang tindig at inilagay ang kamay sa bulsa. Isang taong hindi papayag na apihin ang babaeng ito, sagot niya, walang alinlangan sa boses. Napatingin ang ibang customer at may ilan na tumigil sa pagkain para masaksihan ang nangyayari. Ang mga lalaki mula sa SUV ay nansimulang pumasok, hindi para magulo ang sitwasyon, kundi para magbantay sa paligid. Siniguradong walang ibang makikialam. Tumaas ang kilay ni Rico at numisi. Halatang sinusubukan niyang hindi magpatalo sa sitwasyon. Babae niya ba to? Biro niya sa malakas na boses na parang gustong ipahiya si Maya. Ngunit sa halip na mapahiya, nanatiling tuwid ang likod ni Maya, hindi man lang tumingin kay Rico at patuloy lang sa pagliligpit ng mga baso. Alam niyang anumang sagot niya ay maaaring magpalala lang ng sitwasyon, kaya pinili niyang magtiwala sa tahimik na kilos ni Adrian na ngayon ay mas malinaw na naglalabas ng isang presensya na hindi karaniwan. Ang katahimikan ay naputol nang magsalita muli si Adrian. Mas direkta na ngayon, hindi mo kailangang magpakita ng tapang sa pamamagitan ng pambabastos. Kung gusto mo ng respeto, ibigay mo rin. Sa unang pagkakataon, tila nawalan ng sagot si Rico. May bahagyang titig na parang sinusukat si Adrian. Ngunit napansin din niyang hindi ordinaryo ang mga taong pumasok mula sa labas. Alam niyang may kakaiba sa kanilang lahat. At sa kabila ng kanyang kayabangan, marunong din siyang kumilatis ng taong may kapangyarihan. Maya-maya pa, humakbang si Rico paatras at tumawa ng pilit. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, sabay talikod at bumalik sa mesa. Hindi siya umalis, ngunit halata na ang pagbagsak ng yabang sa kanyang kilos. Si Adrian naman ay bumaling muli kay Maya at sa mahinang tinig ay nagsabi,
Ayos ka lang ba? Tumango lang si Maya at nagpasalamat. Sa kabila ng maikling palitan, ramdam niya na may mas malalim na dahilan kung bakit biglang sumingit si Adrian sa sitwasyon. Habang bumabalik si Adrian sa kanyang mesa, napansin ni Maya na ang mga lalaki mula sa labas ay nanatiling nakapwesto malapit sa pinto. Tila may binabantayan. Hindi pa rin niya maisip kung sino talaga si Adrian, ngunit malinaw na hindi siya basta-basta. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang mga tanong na wala pang kasagutan. Sa mga susunod na sandali, alam niyang may mangyayaring hindi na basta matatakpan ng normal na ingay ng karinderya. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok na ngayon sa dalawang tao. Ang babaeng tahimik ngunit matatag at ang lalaking tila may lihim na malapit ng mabunyag. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng karinderya matapos ang maikling sagupaan ng mga salita. Ang ingay ng kalsada sa labas ay parang nalayo at maging ang tunog ng kawali mula sa kusina ay tila lumambot. Parang natakpan ng kumot ang karaniwang ingay. Nakapwesto sa pinto ang dalawang lalaking kasama ng mga SUV, hindi agresibo pero malinaw nagbabantay. Sa loob, ang mga natitirang customer ay napapalingon sa direksyon ni Maya at Adrian. Bawat isa ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Si Maya ay abala sa paglalagay ng mga baso sa tray, maingat na hindi magpabagsak ng kahit ano, habang pinipigilan ang nanginginig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Si Adrian naman ay humakbang ng marahan pabalik mula sa counter at tumigil sa pagitan ng mga mesa, nakaharap sa kanya. Hindi siya nagsasalita, tanging ang bigat ng kanyang tingin ang kumakapit sa himpapawid. Mula sa sulok kung saan nakatayo si Dindo, lumabas ang may-ari ng karinderya. Hawak ang tuwalya na nakapatong sa balikat, tila handang awatin ang sinumang maghahagis ng salita o kamay. Ngunit wala siyang inabutang gulo. Ang bumungad sa kanya ay isang kakaibang katahimikang may buhol sa gitna. Umusad ng kaunti ang dalawang estudyanteng nasa malapit at binitawan ang kanilang putsara. At ang matandang babaeng kanina pa nagpapayo kay Maya ay marahang nag-krus ng mga kamay sa kandungan, nakatingin parang may nalalaman na siya mismo ay hindi maipangalan. Si Rico na nakaupo sa paborito niyang mesa ay bahagyang nakausli ang upuan at nakatungkod ang siko sa lamesa. Nawala ang dati niyang mapanuyang anyo, napalitan ng pagtataka at katingtilan. Parang hindi malaman kung matatakot, magugulat o tatawa. Inangka ni Maya na tapusin ang ginagawa niya at sumenyas na may lilinisin pa siya sa kabilang dulo. Ngunit humarang si Adrian sa landas niya, hindi sa paraang marahas kundi parang humihiling ng pahintulot. Tumingin siya kay Maya at doon nagbago ang lahat. Ang tigas ng kanyang tindig ay lumambot at ang mga mata niyang mula kanina ay puno ng pagpipigil ay kumurap. Parang may naaalalang matagal nang hindi binubuksan. Walang abiso, walang paunang salita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Hinugot ang isang mahabang hininga at sa harap ng lahat ay lumuhod siya sa sahig. Isang tuhod ang dumikit sa mismong tabla at hinarap si Maya na halos mapaatras sa pagkabigla. Walang ingay sa unang segundo. Parang kinuha ng sahig ang lahat ng tunog. Saka nagsimula ang sunod-sunod na reaksyon. May isang batang napaawang ang bibig at mahigpit na hinawakan ng kamay ng ina. May isang matandang lalaki ang napatayo at napahawak sa upuan. At si Dindo ay hindi kusang lumapit pero napahawak sa pinto ng kusina na parabang ito ang tanging maaasahan kung sakaling bumigay ang tuhod niya sa sorpresa. Si Rico ay napaupo ng tuwid, umatras ang siko mula sa mesa at dahan-dahang ibinaba ang baso niya na may kalahating yelo. Parang sumingit ang malamig na hangin mula sa labas at pumasok sa bawat sulok ng silid. Hindi agad nakasagot si Maya. Hindi niya alam kung paano gagalaw, kung uurong ba
o lalapit. Hindi pa siya nakakita ng ganitong tagpo sa maliit na karinderyang ito at lalong hindi niya inakalang siya ang magiging sentro. Naramdaman niyang namasa ang palad niya sa hawak na baso at may panibagong lakas ng kaba ang umakyat sa kanyang leeg. Boses ni Adrian nang sa wakas ay nagsalita ay hindi nakakatakot at hindi rin nagbabantang parang may utang na kailangang singilin. Malamig at malinis ang tono, mabagal, bawat salita ay pinipiling mabuti na parabang ayaw niyang guluhin ang hangin sa pagitan nila. Patawad, sabi ni Adrian. Hindi sa ginawa ko ngayon kundi sa mga taon na nawala. Patawad kung matagal akong tumingin at hindi kita agad nakilala. Hindi ko alam kung paano ko dapat ilalapit ito. Pero ngayon, dito, gusto kong sabihin na may utang akong buhay na matagal ko nang gustong hanapin ang may-ari. Napatitig si Maya at sa sandaling iyon ay parang lumabo ang paligid. Sa malayo, umalingaw-ngaw sa isipan niya ang baha-bahaging alaala. Malakas na ulan, sirenang humihiwa sa gabi. Kamay ng isang batang nag-abot ng panyo sa duguang noo ng isang binatilyo. Ang mga larawang iyon ay hindi niya laging binabalikan dahil may kasamang kilig ng takot at init ng habag. Ngunit ngayon ay nagsusumiksik ang mga ito palabas, hinihingi ang pangalan na matagal na ring nawawala. Hindi ko alam kung naalala mo, dagdag ni Adrian, halos pabulong. Pero may araw noon, gabi sa iba, na may batang tumakbo sa gitna ng ulan para kumatok sa pinto ng isang tindahan at humingi ng tulong. May batang hindi natakot sa dugo, hindi natakot sa pag-iyak ng isang taong hindi niya kilala. Hindi ko kilala ang pangalan niya noon, ngunit ang mga mata niya at ang paraan ng paghawak niya sa takot ko, iyon ang hindi ko nakalimutan. Ilang taon ko iyong hinanap at nang nakita kita rito, ang tahimik mong paraan ng paghawak sa mundo, ang pag-alalay mo sa takot ng iba, bumalik ang lahat. Maya, kung pwede, pahintulutan mo akong magpasalamat ng buong loob. Nang marinig ni Maya ang sariling pangalan mula sa ganitong boses, may napigtal na buhol sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi napapansin. Hindi niya agad maipaliwanag kung bakit nanginginig ang kanyang lalamunan at kung bakit parang lumalakas ang kabog ng puso niya. Sa kanyang bulsa, naroon ang lumang litrato sa pitaka, ang tanging piraso ng isang nakaraang hindi niya lubos maunawaan. Sa harap niya ngayon, may lalaking lumuhod na parang ibinabalik sa kanya ang isang bagay na hindi pera, hindi parangal, kundi isang pagkilala na noon pa man ay ninakaw sa kanya ng kawalan ng formal na pangalan ang halaga ng ginawa niya. Ang mga mata ni Maya ay namasa, ngunit hindi dahil sa hiya o takot, kundi dahil sa bigat ng salitang salamat na ngayon pa lang tumama sa kanya mula sa tamang taong dapat magsabi nito. Umusad ang may-ari ng karinderya, sumulyap kay Dindo at napailing sa gulat at pagkabilib. Ang matandang babae ay nagbitaw ng mahinahong huni, parang dasal na natupad sa maling oras pero sa tamang paraan. Ang mga estudyanteng kanina pa nakatingin ay hindi nagkakapingina ngayon. Nakatutok lang sila sa seremonyang biglang sumibol sa gitna ng kainan, na dati ay saksi lamang sa pagkain at pagod ng araw. Si Rico, na kanina pa hindi nakapagsalita, ay bahagyang umubo para itago ang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi ito eksenang sanay siyang pagkwelahan. Hindi ito birong kayang sabayan ng pang-aasar. Nilingon niya ang pinto, napatitig sa mga lalaking nakatayo roon at tumikhim. Para siyang bata na sumilip sa klase at napansing hindi na siyang guro ng pansin. Hinugot ni Adrian mula sa loob ng kanyang jacket ang isang maliit na sobre at iniabot, hindi sa entablado ng atensyon, kundi sa pagitan ng dalawang tao na matagal nang may hindi natatapos na pangungusap. Hindi niya ito ipinilit kay Maya, inilagay lang niya sa gilid ng mesa, kahilera ng basong may natitirang tubig. Nandoon ang gusto kong sabihing formal, aniya.
Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, patawad kung masyado akong nahuli. Pakiusap, tanggapin mo ang pasasalamat ko. Kahit hindi mo kunin ang anumang laman yan, tatayo pa rin akong nakaluhod dito dahil hindi pera ang bayad sa isang buhay. Sa sandaling iyon, nataramdam si Maya ng kakaibang katahimikan sa loob niya, na parang sa wakas ay may dumaong sa baybayin na matagal na niyang inaabangan kahit hindi niya tukoy ang hugis nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa isang bakanting upuan, yumuko ng kaunti upang pantayin ang mata nila, at sa boses na hindi pa rin mataas, sinabing hindi ko ginagawa ang anumang ginawa ko para sa kapalit. Kung totoo man ang sinasabi mo, salamat sa pagbalik mo para sabihin iyon. Walang pumalakpak, walang sumigaw, ngunit sa katahimikan ay may narinig na marahang paghinga ng maramihang dibdib na sabay-sabay bumitaw sa pagkakabigkis. Si Dindo ay nagayos ng isang baso na wala naman talagang kailangang ayusin. Ang may-ari ng karinderya ay pabulong na nagutos na magdala ng libreng tsaa sa mesa, hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon ang tanging paraan niya para makisali sa sandaling hindi na kailangang dagdagan pa ng salita. Ang matandang babae ay tumango ng dahan-dahan, parang nagpapala sa dalawang taong nasa gitna. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Hindi niya minadali ang sarili at hindi rin niya tiningnan ang mga kasama sa pinto. Inilingan niya ang paningin, magalang na tumango sa may-ari at muling ibinalik ang tingin kay Maya. Hindi pa tapos ang kwento, alam niya iyon at marahil ay doon pa lamang sila magsisimula. Ngunit sa oras na iyon, ang mahalaga ay ang pagyukong nagpahinto sa lahat. Ang seremonyang walang tarangkahan at walang anunsyo na nagbigay saysay sa isang tahimik na kabayanihan. Tahimik pa rin ang karinderya matapos ang tagpong iyon. Ngunit ang katahimikang iyon ay may ibang anyo na ngayon. Hindi na ito mabigat na parang nagbabadya ng gulo. Sa halip, isa itong katahimikang puno ng tanong, pagninilay at kakaibang damdamin na mahirap ipaliwanag. Ang mga mata ng lahat ay patuloy na nakautok kay Maya at kay Adrian. At kahit bumalik na sa upuan si Adrian, ramdam ng bawat isa na may hindi pangkaraniwang nangyari. Maraming gustong magsalita, ngunit pinipili ng karamihan na maghintay na lang kung ano ang susunod. Si Maya ay nanatiling nakatayo ng ilang sandali. Hindi alam kung dapat na ba siyang bumalik sa trabaho o manatili roon sa harap ni Adrian. Nararamdaman niya pa rin ang tibok ng puso niya, mabilis at mabigat, habang iniisip ang mga sinabi nito. Hindi niya inasahan na may makakaalala sa maliit na bagay na ginawa niya noon, lalo na sa isang taong ngayon ay malinaw na may mataas na katayuan sa buhay. Sa isip niya, napakaraming gabi ang lumipas na iniisip niya kung ano na ang nangyari sa binatilyong tinuluman niya noon, ngunit hindi niya inasahan na ang sagot ay lalapit sa kanya sa ganitong paraan. Huminga ng malalim si Adrian, saka siya muling tumingin kay Maya. Halata sa kanyang mga mata ang pagtitimpi at bigat ng damdamin. Matagal ko itong hinanap, sabi niya sa mababang tinig na halos hindi para sa ibang tao. Noong panahong iyon, wala akong magawa kundi magpasalamat sa loob-loob ko. Bata pa ako, walang magulang sa tabi ko, at walang kahit sino na nagpakita ng malasakit. Hanggang sa dumating ka, hinawakan mo ang kamay ko at sinabi mong ligtas na ako. Doon nagsimula ang lahat para sa akin. Tahimik na nakikinig si Maya. At sa bawat salitang naririnig niya, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang malinaw na larawan ng nakaraan. Nagsimulang magtanong si Rico mula sa mesa niya, hindi sa paraang mapanukso gaya ng dati, kundi tila naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Kayo ba ay magkakilala na noon? May ilan ding customer na napatingin sa kanya, tila handang pigilan kung sakaling bumalik sa dati ang tono niya.
Ngunit ngayon walang halong panunuya sa kanyang tinig, puro kuryosidad lang. Bago pa makasagot si Adrian, tumayo ang matandang babaeng suki at nagsalita. Hindi lahat ng kabutihan ay alam ng marami. Minsan, ang pinakamahalagang tulong ay yung tahimik lang na ginawa at iniwan sa alaala ng isang tao. Marahan siyang naupo ulit at ang mga salita niya ay parang nagbukas ng pinto sa isip ng lahat na naroon. Muling nagsalita si Adrian. Ngayon ay mas malinaw para marinig ng lahat. Isang gabi, 10 taon na ang nakalipas, nadisgrasya ang sasakyan niyang tito ko sa may tabing kalsada. Ako lang ang nasa loob. Wala akong magawa. Natatakot ako at nasasaktan. Walang dumadaan, walang humihinto. Hanggang sa may batang babae na galing sa kabilang kalye, basa sa ulan, ang tumakbo para hanapin ako. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya inisip kung madudumihan siya o kung mapapahamak siya. Inulungan niya akong lumabas. Tinakpan ng panyo ang sugat ko at sumigaw para humingi ng tulong hanggang may dumating na matanda para isama ako sa ospital. Napayuko si Maya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagbabalik ng alaala na iyon. Alam niyang siya ang batang iyon, ngunit noon hindi niya inisip na ganoon kalaki ang naging epekto nito sa buhay ng bata. Simula noon, dagdag ni Adrian, naging pangako ko sa sarili ko na hahanapin ko siya. Gusto kong sabihin sa kanya na siya ang unang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na respeto at malasakit. Lahat ng naabot ko, lahat ng pinaghirapan ko, dala ko ang alaala ng batang iyon. At ngayong nakita na kita, hindi ko hahayaang lumipas pa ang panahon nang hindi ka nakikilala at hindi mo alam ang katotohanan. Napatingin si Maya sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang eksenang ito, bahagya siyang ngumiti. Hindi dahil sa tuwa lang, kundi dahil sa bigat ng pagkumpirmang natanggap niya. May kabuluhan pala ang maliit na ginawa niya noon. Tahimik ang buong karinderya. Maging si Rico ay hindi makahanap ng biro. Sa halip, bahagya siyang tumango na para bang may naunawaan siyang hindi niya inaasahan. Ang mga estudyante ay patagong nagbubulungan at ang may-ari ng karinderya ay nakatingin lang, bahagyang nakangiti. Alam niyang isa itong alaala na dadalhin niya habang buhay. Muling bumaling si Adrian kay Maya at nagsabi, "Kung papayag ka, gusto kong ipakita sa iyo ang mundo na natutunan kong pasukin dahil sa aral na tinuro mo sa akin noon. Hindi kita pipilitin, pero gusto kong malaman mo na bukas ang pinto." Sa puntong iyon, hindi alam ni Maya kung ano ang isasagot. Bahagi sa kanya ang natutuwa, ngunit bahagi rin ang nag-aalinlangan. Wala siyang karanasan sa mundo na sinasabi ni Adrian at para sa kanya, sapat na ang simpleng buhay na meron siya ngayon. Ngunit malinaw sa kanyang puso na ang sandaling iyon ay mahalaga. Hindi ito tungkol sa alok o sa kayamanan ni Adrian. Ito ay tungkol sa pagkilala at pasasalamat na matagal nang nakabinbin. Kaya't sa huli, kumango lang siya at nagsabing, "Salamat sa pagbabalik para sabihin ang mga iyon. Hindi ko inisip na may makakaalala, pero nagpapasalamat ako na ginawa mo." Muling umikot ang hangin sa loob ng karinderya at sa pagkakataong ito, may kasamang ginhawa. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang pagkain. Ngunit hindi na mawala sa kanilang isipan ang nasaksihan. Si Adrian ay nanatili pa sandali. Umorder ng kape at tahimik na umupo, nakatitig sa tasa na parabang may iniisip na susunod na hakbang. Si Maya naman ay bumalik sa kusina, ngunit sa bawat paglalakad niya, dama niya na nagbago na ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi na siya basta babaeng nag-aabot ng pagkain. Siya ay taong minsan ay naging ilaw sa gitna ng dilim para sa isang batang nangangailangan. At sa huling oras ng hapon na iyon, bago tuluyang magsara ang karinderya, alam niyang magsisimula na ang isang bagong kabanata na hindi niya pa lubos maisip, ngunit handa na siyang harapin. Pagkalipas ng ilang minuto ng mahigpit na katahimikan, unti-unting bumalik ang ugong ng karinderya. May mga kutsarang muling sumalok sa mangkok
may marahang tawanan mula sa sulok. Ngunit malinaw na iba na ang timpla ng hangin. Ang mga tao ay umuupo pa rin sa kanya-kanilang mesa, ngunit ang tingin nila kay Maya ay nagbago na. Hindi na siya basta tagapaghatid ng ulam. Siya ngayon ang babae na minsan nang naging sandigan ng isang kabataang naligaw sa unos. Ang may-ari ng karinderya ay nag-angat ng tingin kay Maya mula sa likod ng counter at bahagyang tumango. Isang tahimik na pagbati na nagsasabing ipinagmamalaki ka namin. Si Dindo naman ay biglang naging abala sa pagbuhos ng libreng tsa. Parang nais niyang maramdaman ng lahat na may dahilan para gumaan ang loob ng bawat kumakain sa hapon na yon. Sa mesa ni Rico, may ilang segundong lumipas bago siya napailing. Kung ano-anong biro ang pumasok sa isip niya, ngunit wala rito ang nagmukhang tama. Walang pumapalong punchline laban sa tahimik na bigat ng nakita niya. Sa halip, umayos siya ng upo, ibinaba ang baso at tumingin kay Maya. Hindi niya iyon ginagawa dati. Humarap ng maayos. Maya, wika niya, kapos sa dulas ang tinig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kanina, akala ko nakikita ko na ang buong kwento. Aaminin ko, mali ako. May ilang napalingon, marahil sanay na sa malakas niyang boses at sa aspetong mapanukso, kaya nakakapanibago ang pagkabasag ng tono. Pasensya, dagdag niya. Hindi ko dapat ginawa ang mga sinabi ko. Hindi ko dapat pinahiya ka. Hindi iyon perpektong paghingi ng tawad. May sangasangang pag-aalinlangan at hindi pa rin nawawala ang pilantik ng kayabangan. Ngunit malinaw na iyon ang pinakamalayo na narating ng dila niya sa ganitong paksa. Walang malalaking salita si Maya bilang tugon. Tumango lang siya, kapantay ang tingin, at sinabing salamat sa pag-amin. Wala na siyang sinabing iba, hindi na kailangan. Minsan, ang pinakamaayos na pag-ayos ay ang pagtanggap ng paghingi ng tawad nang walang dagdag na hukay sa sugat. Sa likod, ang matandang babaeng suki ay bahagyang umiti. Ang ngiting nagninilay sa biyaya ng sandaling ang tao'y marunong umatras at kumilala ng pagkakamali. Tumayot si Adrian mula sa mesa. Marahang hinaplos ang likod ng upuan na parabang naghingi ng permiso sa espasyong naging saksi sa pagpapakumbaba niya. Lumapit siya sa may-ari ng karinderya, sumenya sa cashier at mahinahong nagsabi, "Ako na po sa lahat ngayon." Sumingit ang bulungan sa loob. "Lahat?" ulit ng may-ari. Namilog ang mata pero hindi nawawala ang paggalang sa tinig. "Lahat," kumpirmado ni Adrian. "Anumang nasa resibo ngayon, akin na. At kung hindi sa gabal, magpapadala po ako bukas ng bagong set ng mesa, upuan at ilang gamit sa kusina. Pahintulot niyo po." Hindi ito tinungtugan ng yabang. Simple lang ang tono, parang natural na sambit ng taong sanay magbigay nang hindi naghihingi ng kapalit. Napakamot ang may-ari, tumawa ng nahihiya at nagpasalamat. "Sobra na po iyan, aniya. Pero salamat. Marami pong mabubusog pa sa mga darating na araw." Hindi pa roon nagtapos si Adrian. Humarap siya kay Maya, hindi bilang hari sa entablado, kundi bilang taong may dalang pinto na nakabukas. "Maya," wika niya, "ipinangako ko sa sarili kong kapag nahanap kita, hindi lang salamat ang dadalhin ko. Gusto kong magbukas ng daan. Kung papayag ka, may alok ako. Hindi mo kailangang sagutin agad, makinig ka lang." Tumigil siya sandali, pinili ang salita. "Sa kumpanya, may programa kami para sa mga taong gustong sumubok at matuto. May allowance habang nag-aaral, may rota para sa on-the-job training, at may gabay na tao sa bawat baitang. Gusto kitang isama sa programang iyon, at kung hiyang sayo, bibigyan ka namin ng posisyon na akma sa galing mo sa pakikitungo at pamamahala. Kita ko kung paano ka mag-ayos ng kaguluhan nang hindi sumisigaw, kung paano ka magbigay ng tiwala sa mga tao. Iyon ang klase ng kakayahang kulang sa marami." Hindi ka agad nakahuma si Maya. Sa isip niya,
Nagkahalo-halo ang mga tanong. Paano ang renta? Paano si Lola sa probinsya? Paano ang karinderya na naging tahanan niya sa mga taon? Ngunit dahan-dahang nilatag ni Adrian ang mga sagot bago pa man niya itanong. Kung aalalahanin mo ang gastusin, sabi niya, kasama sa programa ang stipend na sapat para sa upa at padala. Kung isa sa alang-alang mo ang oras, flexible ang schedule habang nag-uumpisa. At kung iniisip mo ang karinderya, hindi ko kukunin sa'yo ang mundong ito. Ako ang babagay sa takbo ng buhay mo habang nagsasanay. Pag-isipan mo lang sa sandaling iyon, parang sumabay sa tibok ng puso ni Maya ang marahang pagpintig ng pag-asa. Hindi ito pangako ng biglaang pag-angat. Ito ay paanyayang may hagdan, may paghahanda, may pagkilala sa bigat ng paglipat. Hindi rin ito malayong mundo. Tila tulay itong itinayo mula sa sahig ng karinderya patungo sa pintuang matagal na niyang nakikita sa malayo. Salamat, wika ni Maya. Kalmado. Hindi ko pa alam ang sagot na yon. Gusto kong magpaalam muna at magtanong sa lola ko. Gusto ko ring kausapin si Ate Liza, sabay tingin sa may-ari. Dahil dito ako natuto at hindi ko gustong biglain ang pag-alis. Pero salamat sa tiwalang ibinigay mo. Walang apurahan, sagot ni Adrian, at parang napawi ang huling piraso ng kaba sa loob ng silid. Naglapag siya ng calling card sa tabi ng resibo at marahang itinulak iyon kay Maya. Sa oras na handa ka, tawagan mo ako. Kung ayaw mo, sabihin mo rin, wala akong ipipilit. Ang dalawang lalaking nasa pinto ay bahagyang lumuwag ang tindig. Tila sumayaw ang hangin sa labas at may mga batang sumilip upang idikit ang mga palad sa salamin. Nagtataka kung bakit masaya ang mga tao sa loob ng maliit na kainan. Sa gilid, hindi mapakali si Rico. Sa wakas, tumayo siya na parang tinanggalan ng pako ang paa mula sa sahig. Lumapit kay Maya ng dahan-dahan at muling nagsalita. Ngayon ay diretsyo at walang palamuti. Pasensya, ulit niya. Hindi ko alam ang buo mong kwento, pero ngayon, kahit kaunti, naiintindihan ko. Kung kaya kong bawiin ang mga sinabi ko, gagawin ko. Humugot siya ng pitaka, kinuha ang ilang perang nakatiklop, at inilapag sa kahera. Para sa abala at para sa mga nasayang na minuto ninyo dahil sa akin, sabi niya. At kung ayos lang, babalik ako bilang mas maayos na customer. Magtitiis akong makinig bago magsalita. Wala nang sumigaw o pumalakpak, ngunit may marahang pag-angat ng kilay at tango mula sa mga suki na tila nagsasabing oo, pwede naman talagang magbago ang tao kapag napatunayan niyang kulang ang alam niya. Sumapit ang oras ng pagsasara na mas maaga ng kaunti kaysa karaniwan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na nagsara rin ang isang lumang kabanata at may bagong pahina nang nakabuklat. Nagligpit sina Maya at Dindo, nagbilang ng sukli at pinatay ang ilang ilaw sa loob. Habang inaayos ni Maya ang apron, naramdaman niyang nanginginig ang telepono sa bulsa. Si Lola ang tumatawag. Lumayo siya ng kaunti sa pinto at sinagot ito. Walang paligoy-ligoy ang tanong ni Lola. Gaya ng karaniwang gabing kumusta. Kumain ka na ba? Mabuti ba ang araw mo? At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, sumagot si Maya ng ganap na kwento. Hindi para magyabang, kundi para magbahagi ng liwanag. Namahan niya ang tumang sa kabila, saka mahinhong tumawa. Anak, sabi nito, may mga pintong dumarating sa oras na handa ang loob. Huwag mong katakutan ang pagpasok kung alam mong dala mo pa rin ang sarili mo. Pero kahit ano ang piliin mo, hindi mo kailangang iwan ang kabutihang tinanim mo dyan. Pagtaputol ng tawag, bumalik si Maya sa pinto. Naghihintay si Adrian sa labas, hindi para magmadali sa sagot, kundi para magpaalam ng maayos. Maraming salamat sa pagtanggap ng paghingi ko ng tawad at sa oras na ibinigay mo. Sabi niya, babalik ako bukas, hindi bilang sagabal, kundi bilang customer na gustong kumain at matuto pa
kung paano ka tumitindig sa araw-araw. Nagkatinginan sila at may kasunduan sa katahimikan. Oras muna, pag-ibig sa sarili muna at pagkatapos. Saka paglalakad patungo sa mas malaking bukas. Nang tuluyang maisara ang pinto ng karinderya, nanatili sa kalsada ang munting ingay ng bayan. Ang dalawang SUV ay kumaripas ng mabagal at ang karinderya ay naiwan na may mga ilaw na nakapatay maliban sa isa sa pusina kumikislap-kislap na parang batis ng alaala. Sa loob, habang nilalagay ni Maya ang lumang litrato sa loob ng pitaka, hindi na ito mukhang piraso ng nakaraan lamang, nagmukha itong tiket, hindi patungo sa paglimot, kundi patungo sa mas malawak na landas kung saan ang mabuting gawa ay nagiging paalala na ang tahimik na kabayanihan ay may kakayahang magbukas ng mundo. Sa kinabukasan, may pagkakataong darating. Sa gabing iyon, sapat na ang kapayapaan at ang pag-alam na kung anumang ang maging pasya niya, hindi na siya ang babaeng basta binabastos sa loob ng maliit na kainan. Siya ang babaeng pinakinggan, pinahalagahan at inalukan ng daan at sa sarili niyang oras. Siya rin ang pipili kung alin ang tatahakin. Makalipas ang ilang linggo mula nang maganap ang hindi malilimutang tagpo sa karinderya. Nanatiling tahimik ngunit buhay na buhay ang mga alaala ng araw na iyon. Para kay Maya, ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-iisip at pakikipag-usap sa mga taong mahalaga sa kanya. Kinausap niya si Lola na palaging mahinahon ang payo ngunit malinaw ang pangunawa. Sinabi nito na walang masama sa pagtanggap ng bagong oportunidad basta't dala mo ang sarili mong prinsipyo. Inayuhan din siya na huwag matakot na magbukas ng panibagong kabanata dahil minsan ang pagbabago ay hindi pagkawala ng sarili kundi paglawak ng mundo. Nakipag-usap din siya sa may-ari ng karinderya, si Ate Liza, na sa halip na pigilan siya ay buong pusong sumuporta. Anak, matagal ka na naming pamilya dito, pero kung may mas malaking pinto na naghihintay, bakit mo isasara? At huwag kang mag-alala, laging bukas ang karinderya para sa'yo. Sabi nito. Sa mga araw na iyon, bumabalik si Adrian paminsan-minsan bilang simpleng customer. Hindi siya nagdala ng mga bodyguard sa loob at madalas ay tahimik lang siyang kumakain habang pinagmamasdan ang pang-araw-araw na takbo ng lugar. Hindi siya nagmamadali na marinig ang sagot ni Maya. Kapag nagkakausap sila, madalas ay tungkol lang sa simpleng bagay, mga kwento ng araw, alok na kape o biro tungkol sa mga suki. Ngunit sa bawat pag-uusap, unti-unting nabubuo ang tiwala at komportableng pakiramdam sa pagitan nila. Si Rico sa kabilang banda ay nagpatuloy sa pagbalik bilang mas maayos na customer. Hindi pa rin nawawala ang matulis niyang dila. Pero ngayon ay ginagamit na niya iyon para magpatawa at hindi na manakit. May mga pagkakataong siya pa ang tumutulong mag-abot ng tubig o magbuhat ng upuan para sa mga bagong pasok na customer. Dumating ang araw na napagpasyahan ni Maya na oras na para magbigay ng sagot. Hindi niya ito ginawa sa harap lang maraming tao. Pumili siya ng tahimik na umaga bago magbukas ang karinderya. Nag-text siya kay Adrian at inanyayahan itong mag-agahan doon. Dumating si Adrian nang walang kasamang sasakyan na kapansin-pansin, nakasuot lang ng simpleng polo at jeans. Umupo sila sa sulok at bago pa makapagsimula sa pagkain, nagsalita na si Maya. Matagal kong pinag-isipan, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong umaasa sa akin. Alam ko na ang desisyon ko. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Tatanggapin ko ang alok mo, pero may isang kondisyon. Gusto kong tuwing may pagkakataon, bumalik ako dito sa karinderya para tumulong. Hindi ko kayang iwan ng tuluyan ang lugar na ito. Mumiti si Adrian at walang alinlangan na sumang-ayon. Maya, hindi ko hihilingin na putulin mo ang ugat mo. Kung anuman ang nakatulong para maging ikaw ngayon, iyon ang dapat manatili. Pagkatapos ay inilatag niya ang plano.
Sa susunod na buwan, magsisimula si Maya sa programa ng kanilang kumpanya. May oras para sa training at oras para makapagpahinga. Sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa transportasyon at iba pa. At may sapat na allowance para hindi niya kailangang mangamba para sa lola niya. Pagdating ng araw ng pagsisimula, sinamahan siya ni Ate Liza at ni Rico hanggang sa harap ng gusali ng kumpanya ni Adrian. Natasalubong nila ang ilang empleyado na tila hindi makapaniwala na ang babaeng may simpleng apron noon ay narito ngayon sa isa sa pinakamalalaking opisina sa lungsod. Sa unang linggo, inilarawan ni Maya sa kanyang lola sa tawag kung gaano kaiba ang mundo sa loob ng opisina. Malamig ang aircon, may malalaking bintana na tanaw ang lungsod, at may kafeterya na puno ng iba't ibang pagkain. Ngunit sa kabila ng bago at magarang kapaligiran, dala niya pa rin ang paraan ng pakikitungo na natutunan sa karinderya. Magalang, mapagpasensya at handang umalalay. Lumipas ang mga buwan at unti-unting natutunan ni Maya ang mga kasanayang bago sa kanya. Natutunan niyang magpresenta sa harap ng maraming tao, magplano para sa mga proyekto at makipagtrabaho sa iba't ibang personalidad. Pinuri siya ng mga nakakataas dahil sa galing niyang mag-ayos ng sitwasyon sa gitna ng tensyon. Isang galing na malinaw na nagmula sa mga taon niyang karanasan sa karinderya. Kapag may bagong empleyado na kinakabahan, siya ang unang lumalapit upang mag-alok ng tulong gaya ng dati niyang ginagawa sa mga customer na nahihirapan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya tinalikuran ang pangako niya. Tuwing Sabado ng umaga, bumabalik siya sa karinderya upang tumulong. Hindi siya dumadating bilang tao ni Adrian, kundi bilang si Maya na kilala ng lahat. Nakasuot ng simpleng damit, may dalang ngiti at handang mag-abot ng pagkain. Ang mga suki ay tuwang-tuwa sa pagbabalik niya kahit isang beses sa isang linggo, at si Rico ay madalas na nauupo sa tabi niya para magkwento ng mga bagong kalukuhan na hindi na nakakasakit sa iba. Isang hapon, matapos ang kanyang shift sa opisina, napagpasyahan ni Adrian na dumaan sa karinderya. Wala itong anunsyo, basta na lang siyang pumasok at naupo sa mesa. Nang makita siya ni Maya, ngumiti ito at agad na nag-abot ng tasa ng kape. Hindi ka nagbabago, biro ni Adrian. Hindi ko kailangan magbago, sagot ni Maya. Dahil kahit anong mundo ang pasukin ko, dito pa rin ako babalik. Sa puntong iyon, malinaw sa kanilang dalawa na ang koneksyon nila ay higit pa sa utang na loob. Ito ay naging isang tunay na pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon ang kwento ni Maya hindi lang sa kumpanya, kundi sa buong komunidad. Maraming nakarinig ng kanyang kwento at natutong huwag maliitin ang sinuman batay lamang sa panlabas na anyo o kasalukuyang kalagayan. Sa karinderya, sa opisina, at kahit sa simpleng usapan sa kalsada, binabahagi ang kwento ng babaeng minsang binastos sa harap ng lahat, ngunit piniling tumayo ng may dignidad. At kung paano, sa huli, lumuhod sa harap niya ang isang taong hindi niya akalain ay magbabalik upang kilalanin ang kanyang kabutihan. Isang gabi, habang nagsasara ang karinderya, naupo si Maya sa harap ng mesa kung saan unang nangyari ang lahat. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng bentilador at mahinang ugong ng kalsada ang maririnig. Kinuha niya mula sa bulsa ang lumang litrato na matagal na niyang dala. Ngayon, habang tinitingnan ito, hindi na lamang ito alaala ng nakaraan. Ito na ang simbolo ng landas na tinahak niya. Mula sa isang simpleng araw sa ulan hanggang sa isang buhay na puno ng bagong pag-asa. At sa kanyang puso, alam niya na kahit saan siya dalhin ng kapalaran, mananatili siyang si Maya, ang babaeng marunong magtiis, magmahal sa trabaho, at higit sa lahat, magbigay ng kabutihan kahit walang nakatingin.